Kumusta po kayo mga kababayan, kamag-anak, mga kaibigan? Ito po, kung hindi niyo alam ang balita na ito, ay mahina kayo sa balita. Ay, ito pag-usapan natin ang kaguluhan sa Davao tungkol po kay Pastor Kibuloy. Bakit po sinasabi na overkill? 2,000 pulis ang unang pinadala para aristuhin si Pastor Kibuloy. At dadagdagan pa. Overkill daw. At para sa akin mga kaibigan, ay kung 100 pulis lang ang padala mo doon, di gawin lang yan na pagpapasapasahan lang yan sa mga taga-suporta ni Pastor. Libo-libo po ang member niyan. Kaya po, gusto ko po liwanagin sa inyo kung bakit 2,000 yung unang pinadala at dagdagan pa. Hindi po basta-basta, napakalaki pong puwersa yan. Bukod sa mga member, mayroon pang mga kaibigan yan na ipagtanggol siya. Magpakita lang ako ng mamaya ha. Kasi hindi po ako marunong mag-edit. Hindi po ako naniniwala na overkill. Kaya po napakarami, libo-libong pulis kasi po hindi naman po yan babarilin. Kung babarilin yan, kung talagang operasyon ng giyera, konti lang kailangan, hindi kailangan ng libo-libo. Alam po ninyo, mano-mano po doon ang pagpasok. Nakikita ko po. Doon pa lang yun pala, inakapa pala nila yung highway. Yung barangay Buhangin ba yun? Inarangan nila yung highway. Siyempre paralyze ang ekonomiya dyan sa Davao. Kayo din, ikaw pastor, maisip mo rin yon ng pinsala. Dapat sinabihan mo yung mga tao mo at wag nang harangin. Ano yan national highway yan. Kaya po wala po tayong karapatan na harangin yan at masisira po ang ekonomiya ng Davao, bansa, nating buong bansa. Alam mo, pag may epektadong lugar, epektado ang bansa niyan. Yung ekonomiya, kung inyong naintindihan, yung ekonomiya hindi gagalaw. Alam mo ba, maraming nalugi doon. Highway pala yon mga kaibigan na hinarangan. At mamaya ipapakita natin yung video kung gaano talaga kalakas ang puwersa ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Wala po akong pakialam dyan kung tungkol sa Diyos ba talaga yung grupo na yan. Kasi kung baga sa ngayon, parang labanan na. Kasi nakikita ko doon sa loob, nakaharang sila. At may mga placard na BBM resign. Ibig sabihin po, nag-aaklas po. Kaya po, napakaraming puwersa ang ipinadala. Kasi kung kukunti lang, talagang gagawin lang yung bulan ng balibol. Doon, dapat libo-libo po mga tawan yan. Ang taga-suporta dyan. Kaya, yung mga bali-balita kasi, hindi pare-pareho. Hindi man ako basta-basta nagkukwento ng gusto ko parehas. Nakikita ko, kaya inaaresto. Siyempre, lumalaban Hinahataw yung pulis ng upuan. Ayan na nga sinasabi ko, wala namang armas yan. Marami rin na nasaktan na pulis. Kasi kung haharangin, talagang tutuloy at tutuloy yan, aarestuhin yung humaharang. Kaya yun po ang akala ko kasi totoo yung mga balibalita na bakit ganun kadami ang puwersa. Hindi po basta-basta ang tauhan yan. Kaya po, pasensya na po. Kasi matagal na po yung na yan Matagal na po yung kaso na yan. Kaya alam niyo ang ating mga leader kasi, binabatikos din. Bakit nandyan pa yan? Nasaan na mga pera dyan? May ang laki pong pondo ginagamit dyan. Kasi pag nagiging kinakalaban mo ang batas, gaya niya, nagtatago ka, may mga pondo yan doon sa intelligence fund na magmamanman
Kung nandyan ka pa ba o nandyan. Ayan pa ha. Ayan pang balita mga kaibigan. Bubombahin daw yung bunker. Alam niyo ako wala akong ginakampiyan talaga. Paano bubombahin yung bunker? Ikita mo naman ang pulis ang pangnangga lang nadala yung ano bang tawag niyan? Yung pang human shield, ano bang tawag niyan? Yung human shield. Yung parang pangharang lang ng ganon, yung parang salamin. Ha? Kaya talaga pong gumagawa po sila ng paraan na masisira ang ating kapulisan. Bubombahin daw yung bunker. Kailangan ano ba 'yan sa ano ba 'yan? Sa Gaza. Bubombahin yung bunker ng mga Hamas. Ay hindi po totoo 'yan, ha? Ako walang kinakampiyan pero pag ganyan pong kwento, parang kwentong barbero na 'yan kung bubombahin mo yung bunker ni Kibuloy doon. Para na tayo sa nasa ano tayo na sa Hamas ha, sa Gaza ha. Huwag po kayong magagawa ng ganyang kwento. At kaya nga po libo-libo yung pulis at mano-mano pong papasukin. At sa mga oras ngayon, wala pa po tayong update. Itong mga balita na pinanood ko ay 5 hours pa lang nakalipas. Ibig sabihin, ngayon marami ng kaganapan na hindi pa natin alam. Kaya po makibalita po tayo at manalangin po tayo na sana laging mahinahon ang lahat. Sa tingin ko taman talaga mahinahon naman yung ating mga pulis eh. Ang agresibo yung mga nakabantay doon. Nakikita ko, hindi ko lang maibalik yung video eh. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan ha kung gaano kakapal ang tao na nakaharang doon. May mga heavy equipment. Siguro naman hindi ko na mahanap dito eh. Alam nyo naman ang mga balita. Sobra po ang dami ng hinarang doon na mga heavy equipment. Mga crane. Kaya po doon po nag-aarestuhan kasi po highway po 'yon. Kung sabihin naman ng parte ng ating mga tauhan ng ating pastor, pag-aari daw nila 'yon. Parang hindi naman yata totoo. Highway. Baka doon sa gilid, yung pag-aari nila. Pero yung highway, wala po tayong karapatan na harangan mo yung highway. Masisira po ang ekonomiya. Alam ko may mga negosyo kayo dyan. Epektado din kayo dyan. Ha? Sana po maging patas lang ang balita. Hindi na natin maipakita dito yung ano eh. Yung mga video. Kasi saka bawal na yung mga authorized kasi dito. Ayan. Ayan po, konting ano lang Ayan, ganun po kakapal ang ano. Ayan yung ano eh. Yung mga inarang dyan. Yan po yung highway. Yan po yung ano pala yan. Malapit sa airport. Talagang balak talaga nito na i-paralyze ang ating mga otoridad. I-paralyze sila din ang epektado diyan. Kasi nagbalita pa sila na ila-lockdown ang Davao. Makinig po kayo mga kaibigan. Balita ng mga social media, lockdown na sa Davao. Bakit na magla-lockdown sa Davao? Ang magla-lockdown sila po mismo. Ng mga member ni pastor. Kasi hinarangan nila yung highway. Doon sa mga bandang airport, hinarangan din. Ibig sabihin, kung may suporta man ng mga militar, mga pulis, hindi na nila papasukin. Hawakan na nila yung buong Davao Airport. Hindi naman buong Davao, no? Doon lang malapit doon sa compound nila. Para po, siyempre, para yung mga reinforcement, kung talagang maglalakihan ng kaguluhan doon, hindi makakarating. Hinarangan po nila. Kaya po, hindi naman po yan mangyayari. Kasi, siyempre, kahit na ang ating kapulisan dyan sa Davao, hindi naman, yan ay tumutupad din sa tungkulin. Hindi naman po yan papanig doon sa kanila ni pastor.
Kaya po, hindi po mangyayari na i-lockdown po yan. Hindi po, bawal po yon ikaw, autoridad, ikaw magla-lockdown dyan. Ibig sabihin, sila pala may balak na isasara yung mga border para hindi makarating ang mga reinforcement doon papunta sa kanila. Hindi naman po yung gera, reinforcement, yung sasaklolo. Kasi yung 2,000 pulis, pagka ganyan ang sitwasyon, parang kulang pa. At saka siyempre, di naman yung lagi nakatutok, magpahinga yon, papalitan. Kaya po, libo-libo po talaga ang kailangan. Ayan, no? Kalmadong-kalmado ang ating mga pulis. Nakikita ko po, mga inaristo, yung nangahataw ng upuan, at saka yung ayaw bumaba doon sa mga equipment, doon sa mga crane, ayaw umalis. Kasi pilit na talagang inaalis. Aalisin ng mga pulis. Pinatataboy sila at aalisin ng mga pulis yung mga nakaharang doon, ng mga bako, mga crane, mga ano. Sige, hanggang dito na lang po, mahaba nating oras. Ayun po, sa lahat ng taga-suporta, hindi po masama maglingkod sa Diyos. O di po tayo dapat maglingkod sa tao. Pagka ganyan po ang nangyari, ang pinaglilingkuran po natin mga kababayan ay tao. Ang tao ang ating dinidiyos. Ha? Kaya po, baguhin na po natin ating paniniwala. Ang Diyos ay isa lang. Ang Diyos ay isa lang. Bakit magkaroon ng anak ng Diyos dyan sa Davao? Magkaroon ng kaharian dyan, Kingdom of Jesus. Wala po akong tinututulan na reliyon, pero kayo na po ang mag-isip. Siya, hanggang dito na lang. Sana makakukuha din kayo ng aral sa aking channel. Yun po. Isa lang po ang ating isipin. Kung gusto nating maka-Diyos tayo, diretso tayong manalangin at magsipag at huwag maniniwala kung sino-sino man na mga anak ng Diyos na lalabas. Kasi yun na yung mga bulaang propeta. Sinabi na yan noon pa. Ano pa yan sa kasulatan? Sino bang nagsulat? Mga bulaang propeta. Panahon ni Jesucristo yan nangyari, di ba? Kanya-kanyang sulputan po talaga. Kaya piliin po natin mabuti kung saan talaga tayo pupunta. Na diretsyon na paniniwala na papunta sa Diyos, hindi sa tao. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.